Tinaguri ang food of the gods ng mga Griego. Likido man o buo-buo, bittersweet o milky, nakatutunaw talaga ang natatanging sarap ng tsokolate. Ito raw ang sikreto sa malaporselanang balat ng makeup artist na si Catherine. Araw-araw kasi siyang kumakain ng chocolate. I can't live without chocolates. Parang hindi lilipas yung isang buong araw na hindi ako kakain. Kasi isa siya sa stress reliever ko pag malungkot ako, pag stress ako, or pagod ako. At saka maganda siya sa skin kasi antioxidant siya. Kumakain lang ako ng chocolates. And parang feeling ko lumalakas ako, saka gumaganda yung mood ko. Pero gaganda pa rin kaya ang mood ni Catherine kung ang paborito niyang tsokolate ay pinalaman sa burger? Isang burger na may chocolate twist ang isa sa binabalik-balikan sa restaurant na to sa Makati. Nagkaroon po ako ng idea po na mag-fusion po yung combination ng sweetness and then yung juiciness ng patty na pagsasamahin ko po. So nung una medyo may doubt, pero nung nagkaroon po kami ng product testing, so lumabas naman po masarap yung combination nilang dalawa. So tinuloy na po namin din po doon. Bukod sa nakasosurpresang linamnam ng pinagsamang sweet at savory flavors, ang sarap daw nito ay nakasalalay sa kanilang burger patty. Sila mismo ang gumagawa nito, kaya makasisigurong 100% beef ito. Imbis na mayonnaise, milk chocolate ang inilalagay sa toasted bun. Ipinatong dito ang burger patty. Saka nilagyan ng cream cheese. And for the final touch, liquid chocolate. Tada! Ready na ang Choco Loco Burger! Sa kiddie version ng Choco Loco na Pabebe Burger, imbis na liquid chocolate, makukulay na sprinkles at marshmallows ang final touch. Ito na ang Choco Loco Burger at Pabebe Burger. Bon appetit! E papasa naman kaya ang burger na to sa Certified Chocoholics? Matamis-tamis po at medyo po maalat. Tapos po masarap siya. Sobrang lambot nung meat, tsaka juicy siya. Tapos hindi ko ina-expect na yung combination pala masarap. Kasi maalat tapos matamis. Pero nag-complement. Sarap, sobra. Matitikman ang Choco Loco Burger sa halagang 80 pesos, habang 70 pesos naman ang Pabebe Burger. Kung sa palagay nyo'y kakaiba na ang burger na may chocolate, tiyak manaloka kayo sa version ng binagoongan sa restaurant na to sa Taguig. Presenting ang binagoongang baboy na merong chocolate. So chocolate binagoongan kasi is a traditional Filipino food na we love, and so we make it modern, so we put Mexican twist to it. We use the chocolate mole from Mexico. Chocolate mole is a chocolate sauce with a peanut sauce and chili. So medyo bitter, sweet, and spicy siya. Sumasabog daw sa panlasa ang epekto nito dahil siksik na siksik sa flavors ang putahing ito. So para ma-achieve yung smoky flavor, kasi sa pangkaraniwang binagoongan, binaboil siya and ginigisa. Sa amin, ginigrill namin yung binagoongan namin. So isa sa top secret ng chocolate binagoongan namin is yung homemade bagoong. Hindi siya salty, hindi rin siya sobrang sweet. Iginisa ang bagoong bago idinagdag ang inihaw na baboy. Sa kabilang kawali naman, ipinrito ang itlog na magiging base ng binagoongan. Ipinatong ang baboy at bagoong sa ibabaw ng pritong itlog. Idinagdag ang inihaw na talong at kamatis. Saka binudburan ng spring onions at ibinuhos ang may pagka-bitter, nutty at spicy na chocolate mole, ang chocolate sauce na madalas gamitin sa Mexican cuisine.
Nako, sa nutty at spicy flavor ng chocolate mole pa lang, nakaka-excite na. Lalo pa ngayong isinama ito sa bagoong at inihaw na baboy. Wow! Lagyan natin ang sauce. Masarap to sa kanin. Harap. Panalo. Tama lang yung alat, tapos yung tamis ng chocolate, hindi ganun katamis. Nag-complement lahat dun sa sauce. Sobrang harap. Sa halagang 225 pesos, mabubusog na ang 2 hanggang 3 tao sa chocolate binagoongan. Sa susunod nating putahe, pwede nang mag-retire ang toyo at suka. Dahil ipinakikilala namin sa inyo ang adobong manok sa tableya. Naisip ko po yung adobong manok sa tableya dahil di ba po maraming klase ng adobo. Parang iba naman siya using tableya instead of toyo at suka. Ayun, parang meron siyang bittersweet. Unang tinunaw ang ilang piraso ng tableya sa konting tubig. Kumpara sa ordinaryong adobo, ang tableya ay nagbibigay ng parang mapait-pait at hindi nakakasawang lasa ng adobo at malapot ang sauce niya. Kapag lumapot na to, isinantabi ang tableya. Iginisa ang bawang at sibuyas, saka inilagay ang manok na minarinate sa pineapple juice at patis. Para mapalambot ang manok, ilalagyan natin ng pineapple juice para mas manamis-namis at malinamnam. Tinimplahan ito ng konting patis. Ibinuhos ang tinunaw na tableya. Nilagyan ng buong paminta at laurel sa pinakulo ng ilang minuto. At kapag malambot na ang manok, hiniwalay ito sa sabaw para igisa uli. Mas malinamnam daw ang adobo kung pakakatasin ng husto ang mantika ng manok. At kapag nagmantika na ang manok, inihalo muli ang sabaw at muling pinakulo hanggang sa manuot ang sabaw sa karne. Best daw tong ihain with toasted bawang. Nag-aagaw yung lasa nung tsokolate tsaka nung patis. So dito yung nagpaalat, instead na toyo, yung patis. Pag natikman mo siya, hindi mo maiisip na merong tsokolate kasi hindi siya masyado matamis. Tapos medyo parang powdery yung tableya na nagbigay ng magandang lasa dito sa adobo. For 125 pesos, pwede nang pagsaluhan ng 2 hanggang 3 tao ang chocolate adobo galing sa catering service ni Chef Jem. Halos tayong lahat may love affair with chocolate. At ngayong napatunayan natin na hindi lang ito pang dessert, kundi pang savory rin, tiyak mas marami ang mahuhook sa nakatutunaw na sarap ng tsokolate.